So, ayun mga guys, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Rek ng Rek Tattoo PH at sa Facebook naman ay Eastside Tattoo. So, today guys, magre-review ako ng protective film ng J. Conley. Yan. So, ito yun guys. Wala akong idea kung paano ba ito gamitin kaya medyo kinakabahan at na-excite na din ako sa magiging itsura ng tattoo na ginawa ko. Pero sabi nila maganda daw ito gamitin eh. Hindi ko alam. Ngayon, ipapakita ko yung process ng pagtattoo ko at yung pag-apply ko nito, tapos yung pagtanggal na din ng film. Kaya gandang video to guys kasi makikita nyo yung process, yung pag-apply at yung pagtanggal. Kaya wag na natin patagalin to guys, umpisahan na natin. Tara! At dito guys makikita nyo, ito yung tattoo na ginawa ko nung nakaraan. Ito yung sinasabi ko na proseso ng pagtattoo ko. Pero wag kayong mag-alala dahil 1 minuto lang naman to guys. Gusto ko lang talagang ipakita yung process ko kung paano ako ba ginawa yung tattoo at kung paano ba natin ididikit yung protective film. Sa totoo lang, wala talaga akong idea kung paano ko ba ito gagawin mamaya. Pero magsisearch na lang ako kung paano siya ididikit. Takot nga akong gumamit ng protective film guys kasi okay naman yung tattoo ko eh kahit walang ganon. Tapos paano ba to pagka nagkaroon ng problema yung tattoo? Baka masira pa yung tattoo na ginawa ko, di ba? Kasi 13 years na akong nagtatato at ngayon pa lang ako gagamit ng ganito. Kaya hindi ko alam yung magiging resulta. Kaya medyo kinakabahan din ako kasi baka mamaya sumama yung balat sa pagtanggal natin ng film. Eh di sira yung tattoo nun. So yun guys, ididikit na natin yung film. At kung mapapansin nyo, tinanggal ko yung gloves ko. Hindi ko kasi kayang tanggalin yung papel na yan, yung puti, kung magagloves ako. Kasi sobrang dikit ng film guys. Sa totoo nga, nakadalawang film ako. Yung una kong ginawa, ang daming bubbles. Dapat pala fit na fit to sa balat. Kaya pag gumamit kayo nito, dapat talaga walang bubbles. Para ma-sealed niya yung pinaka-tattoo. Kasi guys, pag may bubbles yan, hindi siya didikit dun sa tattoo. Kaya pagka tinanggal mo, so parang meron siyang singaw. Hindi kasi masasama sa film yung excess na balat, 'di ba? Kasi nga may bubbles. Hindi siya nakuha ng film. Importante guys na madikit mo lahat dun sa tattoo yung film. Kahit wag na dun sa mga gilid-gilid yung wala namang tattoo, okay lang. Pero yung mismong tinamaan ng mga karayom, madikitan mo talaga yun lahat. Para pagka tinanggal mo na to, sumama dun sa film yung excess na ink at saka yung balat na mga tuyo na. Yun, kailangan kasi talaga matanggal yun. At hindi ko alam kung ano ba yung magiging resulta ng ginagawa ko na to. Yung J. Conley kasi guys, ang hinihingi ko dyan, 1 rolyo lang. Pero ang binigay nila sa akin ay 3 rolyo. Tapos meron pang home service, yung parang 1 papel lang. Kaya naisip ko na kampante siguro yung J. Conley na gamitin ko ng gamitin to. Kasi nga maganda talaga yung product nila. At sa pangalawang beses na dikit natin, nagkaroon pa rin ng bubbles yung ginawa ko. At ang sabi ng client ko, wag ko na daw tanggalin kasi sobrang sakit daw pagka tinatanggal yung protective film. Kaya pasensya na kayo guys kung hindi ko nadikit ng maayos yung film. Wala talaga kasi akong experience dito. So ayun, after 5 days, ito na yung resulta ng ginawa ko na tattoo. Kung mapapansin nyo, yung bandang taas, natanggal siya, 'di ba? Hindi ako nagtanggal niyan. Kusa lang daw yan natanggal sabi ng client ko. Siguro kaya natanggal pagka nagbibihis siya, 'di ba? Pag nagsusuot at naguhubad ng pantalon, tinatamaan yung mga dulo. Kaya kung mapapansin niyo yung mga dulo parang matatanggal na. At nung nakita ko nga to, akala ko hindi na siya masyadong madikit. Kasi nga yung mga dulo niya parang makakalas na. Pero guys, sobrang dikit talaga nito. At kinakabahan ako habang tinatanggal ko to kasi wrong way pa yung ginagawa ko eh. Dapat pala iba yung style ng pagtanggal ng film para hindi masakit tapos hindi masyadong makalas yung mga ink. Pero tinatanong ko yung client ko kung masakit ba habang tinatanggal ko at sabi niya hindi naman daw. At dito guys, natuwa ako sa resulta ng ginawa ko. 5 days lang to pero halos fully healed na siya. Ang bilis, 'di ba? At ang ganda ng healing niya. Nakakatuwa talaga. So bali lalagyan ko to ng aftercare lotion para mabilis gumaling yung mga dry skin na puti-puti. Kasi guys, syempre normal naman yan, makintab pa talaga yan pagka bagong tattoo.
At habang nilalagyan natin ng moisturizing lotion, mapapansin nyo nagaganda na yung kulay ng tattoo. Pero sa umpisa guys, normal naman talaga na mag-dry yung tattoo. Pero pag tumagal, mawawala din naman yung mga puti-puti na yan. So dito guys, ito na yung natanggal natin na protective film. At kung nakikita nyo, nakabakat pa rin yung mukha ng lion dyan, di ba? So, marerecommend ko ba yung protective film na to? Sobrang ganda nito guys. Gumamit kayo ng ganito kasi malaking tulong talaga sa pagtatattoo nyo to at sa client nyo. Kasi pag merong ganito, mapoprotektahan talaga yung tattoo. Kaya ayun mga guys, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kung gusto nyo palang bumili ng product na to, maglalagay ako ng link sa description para makabili kayo agad. So ayun mga guys, salamat sa lahat ng nanood at salamat sa sumusuporta sa YouTube channel ko at sa Facebook page ko. At hanggang dito na lang muna guys. Abangan nyo pa yung mga i-upload ko na tattoo videos. Maraming salamat. Bye!